At hinuhugot ko po ulit ang kanyang kwento. No? And let the dead minister to those who are living. Ito po ay walang iba kundi si Brother Serge. No po. Ang tawag ko po sa kanya ay si Dako. Po. Sa aming mga basketball fellowship, ito po ang nagpag-graduate sa akin. No? Bakit ako gumraduate? Pag bumangga ka dyan, ikaw ang bali ang buto. No? Sabi ko, pambihira pag nagkabanggaan, ang sakit. No? Ayoko na mag-basketball, sabi ko. No po, si Serge Dako. No? And ano po ang storya ni Brother Serge? He came from Cebu. No po? Siya po ay drug addict. Siya po ay pusher na user pa. No? At hindi lang po siya ordinary user. No po? Ang kanyang nakukuha ay yung mga nasa ospital na drugs at yun po yung kanyang tinuturok. Kasi meron siyang connection sa ospital na pagbebentahan siya ng mga matataas na kalibre na gamot. No? At ang pakita niya sa kanyang mga kaibigan ay, sikat ako, kita mo. Ang lakas ng gamot ko. No? So, naging wanted po siya sa Cebu, kaya nagpalamig dito sa Cavite. No? At baka dito niya na raw gagawin yung kanyang pagpupusher. Nakapunta po sa church, mga 1995, na po, at nakakilala sa Diyos. At nabago po siya ng Panginoong Diyos. No? And later on, no po, yung kanyang ginawa ay nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng anak. Pero yung kanyang nagawa ay yung kinarga niyang gamot sa kanyang katawan. It's irreversible. Maniningil po yun no? Yung gamot, the high dose of drugs. Siningil po yung kanyang kidney, wasak yung kanyang kidney, taas ng kanyang creatinine, no po. Naningil po at siya po ay idadialysis. No? Dadialysis siya ng 3 times in a week. 4 na oras po yun. No? Nalulungkot siya. Pero sa aming pag-uusap, hindi ko po siya kinakitaan ng sama ng loob. Hindi ko siya kinakitaan ng sama ng loob. Pastor, ganito na nangyari sa akin. Pambihira, sabi niya. Mangiyak-ngiyak po siya. Kasalanan ko to Kasalanan ko to, pero wala na akong magagawa. Pastor, 3 times a week, idadialysis ako. And, minsan tatawag ako sa kanya, Brother Serge, kamusta ka na? Sabi niya, Pastor, praise the Lord. Bakit praise the Lord? Ano nangyari? Nakaihi ako ngayon. 1 patak for the whole day. Praise the Lord. Pambihira. 1 patak ng ihi. Praise the Lord. Pambihira. Sa aming pag-uusap, sa niya, ala na, bilang na araw ko. Kaya lulubos-lubusin ko na to. I will serve the Lord up to the last breath of my life. I resolved to myself, I will serve the Lord up to the last breath of my life. Hindi kinutya ang Diyos. Hindi niya sinisiyan ng Diyos. Nananalangin siyang gumaling. Hindi siya pinagaling ng Panginoong Diyos. Hindi nagkaroon ng sama ng loob sa Diyos. And he resolved to himself, I will serve the Lord for the rest of my life until there is breath in me. Kaya sa kanyang paglilingkod, nandun po siya sa kid movement, kabataan, iwas droga. Yan po ang isang foundation ng ating church. Na po. Nangingitim na po yung kanyang balat, nangangayayat na po siya. Let me serve the Lord. Tuturuan ko ang mga bata. Huwag kayong magdroga. Tingnan niyo ako kung anong kinahinatnan ko. Sa dialysis center, sa 10 nagdadialysis, Pastor, sabi niya sa akin, sa 10 nagdadialysis, sa aking mga classmate, sa 10, 8 dahil sa diabetes, 2 dahil drug addict. 20% katulad ko. So tinuturuan niya po yung mga kabataan. At unti-unti po, right before my very eyes, paimpis po siya ng paimpis. At tuwing kakamustahin ko siya, Serge, kamusta ka na? Pastor, gusto ko turuan ng bata, huwag nang magdodroga. At papayat po siya ng papayat. Si Dako ay, minsan hinahampas ko na lang siya, pinalalakas ko loob niya. Dako, kamusta na? Eto na, Pastor, malapit-lapit na ako. And truly, 2020, COVID time, the Lord took him to heaven. Up to the last breath of his life. Serving the Lord faithfully. Let the dead inspire the living.
kamusta ang commitment mo sa Panginoong